The Lord be with you. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, Luke chapter 1 verses 26 to 38. Basahin po natin yung gospel ngayong linggo. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, isa-isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ng Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng katastaasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari iyon? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng katastaasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadala ang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po, magandang hapon po sa ating lahat dyan sa Japan. Mga kapatid, ako po ay narito ngayon sa Pilipinas, sa aking bayan, sa Nueva Vizcaya. At ako po ay natutuwa sa kapaligiran. Kung makikita po ninyo dito, ito po ang kapaligiran dito. Yan. Narito ako ngayon sa isang Bethlehem, Belen, dito sa gitna ng bukid. At dito ang pinili kong magbahagi ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon po ay 4th Sunday, huling linggo ng Adbyento. At dito ay nagpapaalala sa atin na malapit na ang Pasko. Actually, bukas na, o mamayang gabi. At ito yung tinatawag na the Feast of Annunciation. Ito yung kinausap ni Anghel Gabriel si Maria na siya'y maglilihi. So sabi ni Anghel Gabriel sa kanya, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo po, si Maria ay siya yung pinili ng Diyos talaga na siyang magiging daanan para sa ating Diyos, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. At malinis siya at isinilang siya na walang kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, si Maria ay tinatawag na the vessel of God. Yan. Dahil mula nung pinanak siya ay talagang inihanda ng Diyos para malinis. Pero dito natin makikita na sinabi ng Anghel Gabriel na you are blessed in many ways. So ibig sabihin, ang Diyos ay pinipili yung mga taong kanyang gagamitin at binubuhos niya yung kanyang biyaya, yung kanyang grasya sa mga taong kanyang gagamitin. At kuminsan din natin nakikita yung mga biyaya na yung tayo ay blessed din, tayo ay blessed din na para gamitin ng Diyos. Kaya nga si Maria din ay namangha noon at nagulat kasi
Hindi niya akalain na siya pala yung pinili ng Diyos. Tayo, maraming pagkakataon na pinili na pala tayo ng Diyos, di pa natin alam. Di ba? Kinakausap na pala tayo ng Diyos na gamitin niya, hindi pa natin alam. Kaya nga, sabi sa kanya, makinig ka. Ikaw ay maglili, sabi ni Anghel Gabriel kay Maria. So, tayo, minsan marami tayong reklamo sa buhay, di ba? Na bakit ganyan? Bakit ganyan ang aking asawa? Yan. Minsan nagdereklamo tayo dahil malakas maglihi yung ating asawa sa tabi natin. Pero sa totoo lang, di ba, biyaya din yun na kahit siya malakas maglihi, ay kasama natin siya. Na katabi natin ang ating asawa, hindi sa katabi ng iba. Di ba? So it's a blessing na makikita natin na ang maraming biyaya sa buhay natin na hindi natin nakikita na tayo pala ay blessed na blessed. Ang magandang example din yan, marapit na naman ang bayaran ng mga taxes natin. Nagrereklamo tayo dahil mataas ang tax. Pero kung titignan mo, maraming walang trabaho ngayon, di ba? Walang trabaho, mga tao. Di ba blessed na blessed ka na makita mong sarili mo na meron kang trabaho? So ganun din po tayo. We are dapat matuwa tayo dahil tayo ay kinalulugdan ng Diyos. Hanggat nakikita natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin kinalulugdan tayo ng Diyos sa maraming biyaya. Kaya wala tayong dapat hindi tayo dapat magreklamo kung anong wala sa atin, ganyan. Kung anong meron tayo, biyaya ng Diyos. Ngayong Pasko, biyaya ng Diyos na maaring kasama mo ang pamilya mo, nakauwi ka sa Pilipinas, o hindi naman ay nakakausap mo yung mga mahal mo sa buhay, biyaya pa rin ng Diyos, di po ba? So, ang tinitignan ng Diyos sa atin ay paano ba pakikinggan ang Diyos? Sabi ng anghel, makinig ka dahil maglilihi ka. Di ba? Tayo ay makinig tayo dahil maglilihi tayo ng presensya ng Diyos. Alam niyo, pag tayo ay nakikinig sa mga anghel sa buhay natin, yung mga di natin alam, marami na palang Anghel Gabriel sa tabi natin. May mga tao na gagamitin ang Diyos na ipaalala sa atin na ikaw ay mabiyaya, punong-puno ng biyaya, hindi mo lang alam. So, dapat palagi nating hanapin, kausapin ang Diyos na tayo rin ay gagamitin niya, na kung ano man yung plano niya sa atin ay matutuwa tayo na gagamitin ng Diyos. Ano pang sabi ni Maria nung sinabihan siya ng Anghel Gabriel na maglili siya? Sabi, paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga. Totoo ka naman, di ba? Paano mangyayari nga, dalaga si Maria, hindi pa sila nagsiping ni Jose, kahit na sila ay nakatakda ng ikasal. Pero dito makita natin si Maria, kagaya natin, alam din niya yung limitasyon niya. Alam niya yung hanggang saan yung kanyang magagawa, di ba? Tayo rin, kung minsan niisip din natin, paano mangyari yun? Paano binuhos ng Diyos yung isang bagay na hindi mo inaasahan na mangyari sa buhay mo, di ba? Paano ka naangat sa buhay na dati ganyan ka, ganun ka, ganyan, di ba? Na mahirap lang kayo, hindi mo inaasahan na ikaw ay mabiyayaan ng maraming bagay sa buhay, di ba? Nakakamangha. Yan. So, ito yung paalala sa atin na katulad din ni Maria, ay maganda ring magtanong, paano nangyari yon? Balikan natin kung ano na ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ngayong Pasko, napakagandang pagnilayan. Ano na nga ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa buhay mo, ganyan. Ano ba yung mga biyaya na hindi mo inasahan ay nangyari pala sa'yo,
Di po ba? Na kinikilala natin yung hanggang saan yung limitasyon natin, hanggang saan yung kaya natin. Pero katulad po ni Inay Maria, nawa maging humble tayo, mapagpakumbaba na mayroon tayong mga limitasyon. Pero alam niyo po ang sagot dito kung bakit, ano po ang sagot, katugunan, kung bakit naintindihan na ni Maria yung kahit pala siya ay may limitasyon. Dahil wala ngang imposible sa Diyos. Dahil pag kasama natin ang Banal na Espiritu Santo, walang imposible sa Diyos. Pag kasama natin ang Diyos, walang imposible. Kaya nga mga kapatid, yung pinagtataka mo sa buhay na ang bait naman ng Diyos at nagawa natanggap natin yung mga bagay na ganyan sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin. Well, dahil walang imposible sa Diyos. Kahit hindi mo nga hiningi, binibigay niya, sabi nga, yung grasya ng Diyos. So, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Paano mangyayari ito? Ang dami kong biyaya. Diba? Count your blessings. Ito yung panahon na bilangin natin yung biyaya natin na natanggap sa Diyos. Sa buong taon, bilangin natin, ano ba yung mga natanggap mo? Huwag kang mag-focus doon sa negatibo, huwag kang mag-focus doon sa nangyaring hindi maganda sa buhay mo, kundi pasalamatan mo pa rin ang Diyos kasi nagamit ng Diyos yon para tumibay yung iyong pananampalataya, yung ating pagmamahal sa Diyos. Di po ba? So lahat ng bagay, sabi ko, it's always a process. It's always a process yung nangyayari sa buhay natin. Kung hindi man nangyari yung kahilingan mo ngayong taon, then praise the Lord kasi alam ng Diyos yung ikabubuti mo. Di po ba? Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung maganda para sa'yo. Hindi natin alam yung maganda para sa atin kasi Diyos lang ang nakakaalam. So kung may kahilingan tayo at hindi nangyari, hindi natin alam kung ano yung makabuti sa atin. Basta sinabi mo yung kahilingan mo at kung hindi man nangyari, magtiwala ka sa Diyos na mas alam niya yung makakabuti sa'yo. Amen? Amen? So, ganun po yung nangyari sa atin. So, matalastas po. Dito, sa tabi ko, kita niyo may fish pan. Yan. Ito yung maikling farm namin. Mamalit na farm namin dito sa probinsya. Yan. May mga saging. Talagang sinadya kong gawin itong paggawa ko itong Belen. Ang ganda eh. Magandang tignan para ngayong Pasko. Yan, may mga daan papunta diyan. Yan. Yan. Patalastas lang. So, natutuwa ako dito sa Belen eh. So, talagang nung ginagawa ko ito, nilagyan ko ng dekorasyon. Kinakausap ko isa-isa. Si Jose, San Jose, si Jesus, si Mama Mary, ganyan. At napagandang mag-reflect. Kasi nung nilagay ko sila, ang dumi-dumi nila na parang mga magsasaka. Kaya hinuhugasan ko yung mukha nila. Tubig, yan, habang binuhugasan ko, kinakausap ko sila. Na nawa, yung mga taong naging biyaya sa akin, katulad ninyo, ay patuloy kayong biyayaan ng Diyos, patuloy kayong samahan. Lahat tayo ay nasa isang pamilya ng Diyos. So, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang kadakilaan. So ano pa? Pangatlo, sabi ni Maria nung na-realize niya na kasamahan pala siya ng Diyos at gagamitin siya. Mapapasa kanya yung Banal na Espiritu Santo. Kaya sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Sabi niya, hindi na siya nagduda. Sumagot ka agad, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ano man yung kalooban ng Diyos, mangyari nawa. Sabi ni Angel Gabriel, huwag kang matakot. Kasama mo ang Banal na Espiritu Santo. Ito ang mabuting balita na dapat ipagkalat. Dahil ang takot kung minsan ito nagiging dahilan kung bakit di natin makikita o nararanasan yung pagmamahal ng Diyos. Basta sabihin lang natin katulad ni Maria, yung fiat niya, yung yes Lord. Amen Lord. Yan.
huwag na tayong mag-isip kung mayroon siyang pinapagawa sa atin na mabuti, lalo para sa ibang tao, para sa ating mga mahal sa buhay. Yes, Lord. Malamig po dito sa amin. Lang baryong-baryo. Kaya ako'y tuwan-tuwa. Ang Diyos ay tumatawag sa atin, nag-aanyaya. Si Maria ay nung sinabihan siya na siya ay maglili, hindi siya natuwa dahil siya ay magiging sikat. Hindi para maging sikat, kundi si Maria ay natutuwa kasi dadalhin niya ang Diyos. At alam niyo po yung Our Lady of Guadalupe, yung image ng Our Lady of Guadalupe. Ito yung pinaka-patron saint ng Americas, sa Amerika, na nangyari noong 16th century sa Mexico. May apparition si Mama Mary. So siya ay dun sa image ng Our Lady of Guadalupe, siya ay nababalutan, clothed in stars, 47 stars. Tapos nagliliwanag siya. Tapos nakatuntong siya sa buwan. Na ibig sabihin pala, pag nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, pag nasa iyo ang Diyos sa buhay mo, mangyayari ay tawag dito, magliliwanag ka. Gaya ni Mama Mary, di ba? Sa Our Lady of Guadalupe. Magliliwanag ka. Magliliwanag dahil nasa iyo ang Diyos. Pag nasa iyo ang Diyos, makikita ng ibang tao yung kaliwanagan ng Diyos at sila ay ma-attract sa iyo. Lalapit sa iyo, magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng inspirasyon, magkakaroon ng kagaanan sa buhay. Nawa ito yung may ibabahagi natin ngayong Pasko, lalong-lalo na magsumikat. Hindi tayo sisikat dahil sa ating sa ating nagawa, sa ating talino, sa ating yaman. Hindi po 'yon. Katulad ni Mama Mary, maging humble tayo na tayo sisikat tayo ng kaliwanagan ng Diyos, yung presensya ng Diyos, yun yung makikita sa atin, yung tunay na pagsikat dahil magliliwanag tayo katulad ni Inay Maria. Kaya nga yun ang ating pagdasal sa buhay natin, na kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, huwag tayong matakot, di ba? Ngayong bagong taon, huwag kang matakot, magalak ka dahil alam mo na mayroong mas magandang mangyayari sa buhay mo. Huwag kang magmukmuk kung ikaw ay nalulungkot, may problema. Huwag kang doon mag-focus. Mag-focus ka doon sa Diyos. Mag-focus ka sa pagsilang ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo. At ang dalangin natin ngayon ay nawa maging katulad tayo ni Inay Maria. Na simple lang siya, simpleng nanay na sinunod niya yung kalooban ng Diyos. Hindi siya nagduda na nung narinig niya nasasamaan siya ng Diyos, hindi na nagduda. At tinanggap niya na talaga siya ay magiging biyaya. Yung kanyang ipagliliya ay magiging biyaya. So, si Maria ay dapat tularan natin sa kanyang pananampalataya sa Diyos, na hindi siya nagduda. Mula nung sinilang siya, talagang sumunod siya. Pinalalim niya yung kanyang pananampalataya. Isa pa, siya ay yung kababaang loob ni Maria. Yeah. Kababaang loob na hindi siya naging mayabang, hindi siya para sumikat, hindi gano'n. Wala siyang ginawa kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang mangyari sa kanya. Yun ang masusunod sa kanya. Yun ang gagawin niya. Ano pang katangian niya? Yung pagkamasunurin sa Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, Amen. Yan. Yes, Lord. Mangyari nawa. May your will be done. Yan. Ang ganda po ng... Ako po, pag tinitignan ko si Mama Mary, pag ako'y nagdarasal, sabi ko, talagang you will be humbled yung sa karakter niya. Yung mata niya nga sa sinasabi sa Our Lady of Guadalupe, pag tinitignan mo raw, tinititigan mo yung mata niya, ikaw ay masasagap niya, makukuha niya yung
reflection mo at yun ang ire-reflect niya sa ibang tao. Kaya tayo rin ay nawa matularan natin si Mama Mary. Kaya importante yung pagdarasal lagi na yung bang kausapin natin siya na turuan tayo para maging katulad niya, para makita natin yung hindi natin nakikita tungkol sa Diyos, para makasunod tayo gaya ng pagsunod niya.